San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Poisson Global Corporation. Natutuwa po kami na ang programa ay nagsisilbing tulay para sa mga OFW sa lahat ng sulok ng mundo. Ang inyo pong mga kwento, masaya man o malungkot, ay buong puso naming ibinabahagi sa lahat. Sinisikap namin na maging instrumento sa paglutas ng inyong mga suliranin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong ate, Marisa Dalmar. At ito, ang Buhay OFW. Ngayong gabi, dadalaw po tayo sa tanggapan ng Integrated Bar of the Philippines para bigyang daan ang hinaing ng ating mga OFW. Ang gusto niyang ipasa na kaso ay kaso ng estafa o panloloko, which is a criminal case. And according to the revised penal code na siyang umiiro nating batas sa kriminal, is kailangan nangyari ang krimen dito sa Pilipinas. Sa OFW in Focus, pakinggan ng kwento ni Margie, isang Pinay na sumubok makipagsapalaran sa bansang Singapore. Ay, they're very straightforward. If you're stupid, you're stupid. Sabihin niya straight. Unlike us, di ba? Ang daming pake na sabihin nila, alam mo, yung as much as possible, ayaw nating maka-hurt ng tao. Kasabihin mo pa rin yun in a nice way. Pero sila hindi. Ihanda ang kalooban sa pangingibang bansa sa pamamagitan ng Pre-Departure Orientation Seminar. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Buhay OFW. Masayang sinalubong ng members and officers ng National Real Estate Association ang mga bagong miyembro ng NREA. Bilang Pangulo ng NREA, isang pagsasalo ang ginanap kasabay ng monthly business meeting na hinandog namin para sa mga top-notchers na nagmula sa Makati, Quezon City, Baguio, Cavite, Pampanga at La Union. Congratulations po sa lahat ng ating new members ng NREA at sa ating mga top-notchers. Congratulations at mabuhay po kayong lahat.
yata makatarungan yon para dun sa insured na problema yun ng kumpanya, bakit naman siya ang napuputukan? San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Poisson Global Corporation. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito tayong muli sa Integrated Bar of the Philippines at kasama natin si Attorney June Ambrosio, ang Senior Deputy Director ng OFW Legal Assistance Unit. Kung inyo pong natatandaan, dumulog po si Andrea sa atin. May ilang buwan na po ang nakararaan. Inilapit natin sa AMOSOP ang kanyang suliranin. Pero hanggang ngayon ay hindi pa po tayo binabalikan. Halinaway magkaroon ng kasagutan ang problema ni Andrea. Nandito po tayo ngayon sa IBP Lao. Yan, magandang gabi, Attorney June. Kamusta po? Magandang gabi ulit, Marisa. Mabuti po naman. Yes. Alam mo, Attorney June, syempre tayo ay may partnership, ang OFW, ang Buhay OFW at ang ating IBP Lao. Kaya naman, wag po kayong magsasawa sa pagtulong sa ating mga OFW sa kanilang mga kaso. Rest assured, ma'am, wala pong pagsasawang ating pagtulong sa inyo po. Ay, salamat po. Attorney June, ito po ang kaso ng ating kapatid na si Andrea Salarda. Ang kanya pong asawa ay nagbabarko. Nung po siya nagsiman, nadaganan po siya ng malaking bagay na hindi po klaro sa amin kung ano, pero na-hospital po siya sa AMOSOP Hospital dito sa Maynila. Nung siya po ay nakauwi at nakalabas na po ng hospital, nag-ayos po sila ng insurance claim dahil 3 taon na po sila nagbabayad sa AMOSOP Insurance. Pero ang sabi daw po ng AMOSOP ay wala na raw po sila matatanggap dahil hindi sila eligible na makakuha ng claims. So ang ginawa po namin, nakipag-ugnayan po kami sa AMOSOP at ang sabi po nila, nung trinak record nila dahil matagal ng panahon itong nangyari, ang sabi po kasi ang naging problema ay naglipat sila or humanap sila ng abogado na magre-represent sa kanila. Hindi ko po malaman kung ano yung tunay na connection dahil simula nun wala pong formal na sagot sa atin ang AMOSOP. Nakikipag-appointment po ang Buhay OFW, hindi ko po malaman kung bakit hindi magkatugma-tugma ang ating mga schedule. So nandito po tayo ngayon sa IBP para naman po hingin ang inyong tulong at ang inyong payo, Attorney June. Ang alam ko po, pagdating sa insurance, kung 2 taon na o mahigit na nagbabayad, ay wala na pong contestability yon. Ibig sabihin, talagang obligado na pong magbayad yung kumpanya. Tapos itong sinasabi nila ng dahilan kaya hindi nila sa makapagbayad, kesyo lumipat o nagbago ng abogado, hindi naman po yata makatarungan yun para dun sa insured na problema yun ng kumpanya, bakit naman siya ang napuputukan. So kung ang pwede po natin matulong, makipag-ugnayan po tayo sa pamamagitan ng IBP, baka may bagay, may makatulong kami na dahil abogado na po rin yung kakausap sa kapwa-abogado, baka iba po ang magiging dating nun. Mas magkakaintindihan po tayo kung ano man yung sinasabi nilang problema. So si Mrs. Andrea po ba? Andrea. Opo, kung pwede po, pinapayo po namin na lumapit po sila sa amin, makipag-ugnayan dito ng diretsuhan para makapag-usap kami, maintindihan namin kung ano ba yung mga bagay-bagay tungkol sa kaso nila. At kung ano tutulong, hingi rin po tayong tulong sa inyo. Sabay po tayong pumunta doon sa AMOSOP na yan. At, para magkaroon ng schedule. Tama. Mm-hmm. Kasi kailangan yata, meron tayong, syempre, abogado yung pupuntahan natin, meron tayong abogadong kasama dahil kung may mga tatanungin sila, lalo na mga legal matters, hindi naman ho natin lahat masasagot, di ba po? Kaya kapatid Andrea, sasamahan tayo ni Attorney June doon sa pakikipag-usap natin sa AMOSOP. And I think naman, willing naman sila makipag-usap, dalhin mo lamang ang kompleto mga papeles. But prior to that, kailangang pumunta
pumunta ka sa tanggapan ng IBP kay Attorney June para naman papag-aralan ang mga kaso, yung mga papeles na dala mo para at least alam naman ni Attorney June kung ano yung tatalakayin natin pagdating natin sa opisina ng AMOSOP. Ayan. Naku, Attorney June, maliwanag ang iyong sinabi at tsak na nanonood ang ating si kapatid Andrea. So, papupuntahin namin siya sa iyo. Maraming salamat, kapatid, salamat Attorney June po. Ambrosio, sa oras na binigay niyo at sa tulong sa buhay OFW. Anytime, ma'am. Ang real estate market sa Pilipinas ay punong-puno ng exciting opportunities para sa mga OFWs na gustong mag-invest. Whether ito ay isang dream home para sa pamilya o sa isang property na pwedeng parentahan. Noong 1999, binuo ang Mega World International para magbigay serbisyo sa OFW market. Ang Mega World International ang overseas marketing arm ng Mega World Corporation, ang developer ng best-selling homes sa Pilipinas at ang #1 residential condo developer and office developer sa bansa. Ang Mega World International ay fully authorized mag-market ng mga residential properties ng Mega World. Kasama na dito ang mga live, work, play communities na pinasikat ng Mega World tulad ng Eastwood City sa Libis, Quezon City, McKinley Hills sa Global City sa Taguig, at Newport City sa Pasay City. Sa OFW na interesado o handa na mag-invest sa property sa Pilipinas, ang Mega World International ang iyong one-stop shop. Ano man ang tipo mong investment, merong property na fit sa iyong budget. Low-cost home or luxury home. Madali kang makapipili dahil ang Mega World International ay ang housing supermarket ng Pilipinas. From condo units to house and lot investments, matutulungan ka ng Mega World International na makakuha ng property na swak sa'yo. Kahit sa business services, get the best from Mega World International. Mabilis at madali ang customer transactions. Hassle-free and convenient ang processing ng requirements. Mega World International is present in 6 regions across the globe. Saan ka man nagtatrabaho abroad, just contact the satellite office in your territory. Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng overseas Pinoy. Of course, times 4 of my salary here in Philippines, di ba? So that's why, nung nag-over sila, grinab ko na. Although, sabi ng boss ko, don't accept it. Sabi niya gano'n, we can talk. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Home Global Corporation. Maganda at stable ang trabaho ni Margie dito sa atin. Pero kagaya ng karamihan, gusto niya ma-experience na makapagtrabaho abroad at kumita ng mas malaki. For a change, kasi first job ko itong Prudential. So, and besides, gusto ko mas malaking salary. Of course. Nag-try lang. Fortunately, natanggap. Account officer si Margie sa isang malaking insurance company dito sa Pilipinas. Ganon din ang naging trabaho niya sa Singapore, pero di hamak na mas malaki ang sweldo at may kaakibat na mga benefits. Of course, times 4 of my salary here in Philippines, di ba? So that's why, nung nag-over sila, grinab ko na. Hindi po akalain ni Margie na mahihirapan siya mag-adjust at makibagay sa Singapore. Mahirap. Pero for my 6 months sa work, okay lang kasi parang more on training ako. Then, nagkukumply ako ng mga certificates na requirement ng government that you need to. Kasi nga, sa sales ako, so I need to comply those certificates na kailangan nila. So,
Although madali lang sa trabaho dahil wala pang masyadong adjustment, at the same time, it's the same work eh. Pareho lang. Ang naging problem ko is after 6 months, ayan na, syempre meron ng requirement sa yung boss mo, parang meron ka ng a certain budget that you need to meet, a certain kind that you need to close na hindi mo naman ma-close. So, ang hirap pala. So, hindi ganun kadali. Tapos meron pang barrier sa language. Kasi, hindi lahat English speaking eh. So, pagka nagka-client ako, call ako, tapos biglang Singaporean pala, tapos yung Chinese ako, oh my God, I don't know na. So, pinapasa ko, they're very straightforward. If you are stupid, you're stupid. Sabihin niya, right? Unlike us, di ba? Ang daming pakeme, sabihin nila, alam mo, yung as much as possible, ayaw nating maka-hurt ng tao. Sabihin mo pa rin yun in a nice way. Pero sila hindi. Ay, you're not good. Parang ganun pa. Oh my God. So, madalas umiiyak ako. Sila, more on trabaho talaga eh. Pag A30, walang usapan. Tapos, kahit yung boss mo, kausap mo via email, walang kwentuhan, hindi pwedeng chika. Yung tatayo ko, oy, kumusta? Walang ganun. Straight tatayo kang ihi. Kain, ganun. Parang bayad na sulit yung bayad sa'yo. Sobra. Unlike dito, di ba? Parang mas masaya. Kumbaga parang, at walang adjustment, walang barrier sa language, di ba? Pagka nahiraman ka na mag-English, sir, Tagalogin ko na lang, di ba? Kahit in a presentation, you can speak Tagalog. Unlike there, hindi pwede straight English. Saka dapat yung maintindihan nila English mo, hindi yung, di ba, balik-baliktad. So, kahit pa paano medyo mahirap. Naisip mo sa sarili mo, bakit? Ano ba ginagawa ko dito? Bakit ba? Ano ba itong sakripisyong ginagawa ko? Umiiyak ako lagi sa bus pa uwi. Umiiyak ako. Iyak talaga ako, ganyan. Tapos, hanggang saan 6 months ko pa lang, sabi ko, di na, lulunukin ko na lahat ng pride ko, di ba? Uwi na lang akong Pilipinas. I don't care. Kung ayaw nila akong tagapin, di mag-apply ako sa iba ulit, di ba? Tapos, ito na, biglang may blessing na dumating, no? Kumbaga, unexpected. Parang may biglang bonus na nagbigay. Uy, pwede, di ba? Parang, alam mo, naku-cover up siya ng pera yung lukot mo. Pag namarating yung sweldo, tapos may ganyan. Kung biglang wala, sige, taga-taga ulit. Pero pagka talagang masama na yung loob mo, tapos medyo yung boss ko, matandang dalaga, tapos sungi. Ganon. So parang, sungit-sungit niya, na parang gusto ko nang layasan ko talaga. Hinihintay ko lang yung 2 years ko. Malaki ang naitulong ng pagdamay sa kanya ng kapwa niya Pilipino. May marami akong friends doon, sobrang supportive sila, tsaka lahat in-encourage ako na sinasabi nila na Mards, lahat dumaan sa ganyang sitwasyon. Na yung 6 months, 1 year, ganyan. Ayaw nila akong pauwiin kasi sinasabi nila na ang 2 years ang isa-isipan ng time para mag-decide ka na hindi mo kaya, na nalulungkot ka na. Malaki ang magagasto si Margie kung hindi niya tatapusin ang 2 taon. Mayroon akong bond na pinirmahan for 2 years dahil ang dami nilang binayaran doon sa mga certificate na kinumply ko. Silang nagbayad. So, sabi nila, I need to sign that I need to work for 2 years there. Hindi ako pwedeng mag-resign. Or, I need to pay. Sapat na kay Margie ang naging karanasan niya sa Singapore. Para sa kanya, sa Pilipinas, sa piling ng mga mahal sa buhay, ang tunay niyang kaligayahan. For now, wala pa akong ganung thinking na magtrabaho ulit abroad. Hirap. Hindi, there's no place like home. Unless siguro, nandun yung pag-asawa ko doon, may mag-offer ng marriage. Mabalik ako sa Singapore. Sinusuportahan ng Veterans Bank ang Veterans Federations of the Philippines o VFP. 20% ng kinikita ng bangko ay binibigay sa Veterans Federations of the Philippines sa Board of Trustees. Ang Board of Trustees, taon-taon ay nagsasagawa ng medical mission, pagpupunda ng mga equipment, medical equipment at pagbabahagi ng mga gamot sa mga veterano. Napaka-interesting na kaso. Parang pinagsama-sama na lahat. May labor case, may administrative case sa POEA, may nakikita ko parang may illegal recruitment at nakakatiyak tayo na mayroong 9208 or anti-trafficking. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Possum Global Corporation.
sa tanggapan ng Integrated Bar of the Philippines para bigyang kalutasan ng mga problema ng ating OFW sa pamamagitan ng ating kapatid na abogado na si Attorney Gigi de la Cruz. Ngayon naman, Attorney Gigi, kamusta po? Magandang gabi. Magandang gabi, kapatid na Marisa. Isa na namang karangalan ang mapunta sa iyong programa. Ngayon naman, Attorney Gigi, sumulat sa atin ng isang OFW mula sa Middle East. Itago natin siya sa pangalang Elsie. Si Elsie po ay nagmula sa Pangasinan at ngayon ay nagtatrabaho na siya sa Middle East. May nakilala siya sa pamamagitan ng internet na isang kababayan niya na nagtatrabaho naman sa NAIA Airport. Ang kanyang pangalan, Angelo C. Estabilio. Naging malapit ang loob niya dito, lalo na dahil umuwi ito sa bayan nila at nagpakilala sa pamilya ni Elsie. Inengganyo siya nito na sumali sa isang networking na base dito sa Pilipinas, ang UNO under Red Lion Group. Sa madaling salita, nagmiyembro si Elsie at nagtinda ng mga produkto ng UNO sa Middle East. Umabot sa halagang 27,910 ang mga orders na nakuha niya. Ipinadala niya ang pera kay Angelo through BDO Cash Pickup noong February 12. Lumipas ang isang linggo nang walang natatanggap na produkto si Elsie. Kaya tumawag siya kay Angelo. Ang sabi niya, napadala na niya at may binigay pa siyang tracking number. Nung nag-verify si Elsie sa Kuwait Airways, ang sabi sa kanya ay walang tracking number na ganoon. Tumawag siya kay Angelo pero patay na ang kanyang cellphone. Pati YM ay invisible na rin siya. Nagpatulong sa UNO si Elsie pero ang sabi, ibabalik na lamang nila ang 11,402.50 Ang sabi ni Elsie, sana po ay matulungan ninyo kami na makuha ng buo ang aming pera. Ako lamang po ang inaasahan sa aking pamilya. Nais ko rin pong ipaalam sa lahat na nanloloko po at huwag pong magpapaloko kay Angelo Estabilio. Marami pong salamat. Kayo na po ang bahala dito po sa Buhay OFW. Ayan, Attorney Gigi, ang problema ng ating kapatid na si Elsie, 27,910 para sa UNO products. Ang gustong ibigay ng UNO ay 11,402 lamang. At itong si Angelo Estabilio ay bigla na lamang nawala. Okay, ayon doon sa binasa mo, 11,000 lang daw ang maaaring ibalik ng UNO. So, iniisip ko dito, dapat kumuha siya ng certification sa UNO na talagang halagang 11,000 lang ang maibabalik. So, kung meron siyang investment na 27 or 29,000, malinaw na merong kakulangan. So, kanino mo mahahabol yung kakulangan? Isa marahil na masasabi natin dito is hanggat hindi na i-explain kung ano yung kakulangan na yon, there is that presumption na merong panloloko, lalo na at merong mga pangyayari na pinapatayan siya ng mobile phone at miski sa YM nag-i-invisible. So, ibig sabihin, merong itinatago itong si Angelo. So, ang masasabi ko ngayon kay Elsie is hagilapin niya ang address ng taong ito. Hagilapin niya lahat ng mga dokumento na maaari makapagpatunay na meron siya ugnayan sa taong ito at nang magawa ng isang mahusay na salaysay kung paano siya napaniwala ni Angelo para makapagpalabas siya ng ganong kalaking halaga na hindi naman talaga sa kanya, kundi galing sa mga kinalap niyang orders mula dun sa mga kasamahan niya sa ibang bansa. At lahat ng ito, titignan natin kung makakagawa tayo ng isang mahusay na kwento upang mapatunayan natin na meron talagang hangad na manloko ang Angelong ito. Sa ngayon nakikita natin sa kwento niya, the fact na nagtatago itong taong ito, nahihirapan siya at mahirap sa kalooban niya yon. So, maaaring ma-infer natin dito, nanloloko nga siguro itong taong to. Pero hindi natin kayang patunayan pa hanggat wala tayo ng mga kaukulang dokumento. Nasa ibang bansa siya. Ang magagawa natin is tama ang sinabi niya. Maaring sabihin natin sa media na huwag nang pagtiwalaan itong taong ito. Pero kailangan niya kasing bumalik dito upang para maging kaso. Physical appearance ang dapat sa kanya. Yes, ang problem kasi dito is pinadala niya ang pera. Pinadala niya ang pera through BDO. So, kailangan ma-establish natin dito na ang panloloko ay nagkaroon ng kaganapan dito sa Pilipinas. Otherwise, ang nakikita kong problema dito, under the territoriality principle, baka hindi pumasok dun sa criminal laws natin. Dahil nga sa pangyayari na it was probably committed, yung panloloko, committed outside. So, kailangan mabigyan natin ng magandang kwento na masasabi natin na talaga naman po na dito nangyari, naganap ang panloloko para pumasok siya sa jurisdiction ng Pilipinas. So, kapatid Gigi, ano may papayo mo sa kapatid nating si Elsie? Okay.
ang mapapayo ko sa kanya is hagilapin niya lahat ng dokumento na maaaring magpatunay ng panloloko na to. Well, to be candid about it, medyo nahihirapan ako i-appreciate yung case considering na ang panloloko kasi kailangang ma-establish na naganap dito sa Pilipinas. So, bakit ko sinabi yon? Kasi meron tayong tinatawag na territoriality principle. Ang gusto niyang ipasa na kaso ay kaso ng estapa o panloloko, which is a criminal case. And according to the revised penal code na siyang umiiral nating batas sa kriminal, is kailangan nangyari ang krimen dito sa Pilipinas. So, kailangan makagawa tayo ng isang magandang salaysay na makakapagpatunay na talagang may krimen na naganap at yung naganap na yun na krimen ay sakop ng Pilipinas. Pero in the meantime, I would suggest na sana kumpletahin niya lahat ng mga dokumento. Humingi siya ng certification ng kanyang membership sa UNO. Humingi siya ng certification na talagang halagang 11,000 lang ay bibigay ng UNO sa kanya. Lahat siguro ng palitan nila ng komunikasyon ng taong ito tungkol dun sa hinimok siya na humingi ng orders, etc. etc. At gawa niya ng magandang salaysay na pag nandun naka-emphasize doon na pagkatapos niya makakuha ng orders at maipadala ang pera through the BDO, yung dokumento na nagsasabi na magpapatunay na ginawa niya to, then pinapatayan na siya ng mobile phone at maging sa YM may invisible ito. So, lahat ng communications niya kailangan properly documented. And yun, lang makakapagpatulong na ma-prove natin na within the territorial jurisdiction ng Pilipinas ang ginawang panloloko. Ayun, kapatid Attorney Gigi. At saka syempre, bibigay din natin, of course, alam niya yung ating email ng Buhay OFW. Bigay namin ang email mo para kung sakali magkaroon din ng direct communication. At ang nakakabahala dito, baka isipin ng mga kinuhanan niya ng pera, yung mga kinuhanan niya ng orders, na kasama siya o kasabwat siya sa panlolokong ito pag hindi na i-deliver yung mga orders niya. Di ba po? Saka, siguro dagdag ko na rin, kapatid na Marisa, worst comes to worst, ang maaaring isang pangkaso lang laban sa kay Angelo ay ang kasong sibil. Which means the collection ng amount na ipinadala sa kanya na maibabalik lang. Pero syempre, iba kasi yung impact nung sa nangyari sa kanya na parang ang sakit isipin na yung taong pinagpadalan mo ng pera, hindi mo mahagilap man lang. Oo. At saka parang hindi mo naman lamang kung mapapabalik pa ang perang yun, di ba, Attorney Gigi? So, ipapaalam natin sa ating kapatid na si Elsie ang kanyang mga hakbangin na dapat gawin at para naman mabigyan ng solusyon at matulungan ng ating si Attorney Gigi ang kanyang problema. Kapatid na Marisa, gusto ko lang idagdag. Yes. Ang IDP po ay hindi lang si June Ambrosio, hindi lang ako. Marami po tayong mga abogado, mga deputy directors na maaaring tumulong sa kahit sinong OFW na nangangailangan. Ayan. Bukas po ang aming opisina, Monday to Friday po, from 8 o'clock to 5 o'clock. So, pwede po silang pumunta o tumawag sa aming tanggapan para makapag-appointment po sa abogado na gusto nila. Yan, marami pong salamat. Narito naman po ang isang liham mula sa ating kapatid na si Vladimir Potencia. Ang kinakasama ko po na si Elang Estarias ay nagtatrabaho bilang household service worker sa Bahrain. Nais na niyang umuwi dahil sa hindi siya sinasahuran at kulang ang kanyang pagkain. Ayaw pahawakan ng cellphone at pera. 4 po ang pamilya na kanyang pinagsisilbihan, all around siya sa bahay, plus may alaga pa po siyang 5 bata na nananakit at nanununtok. Mga kapatid, ang liham na ito ay natanggap namin noong nakaraang buwan. Idinulog sa tanggapan ng ating pamahalaan pero hindi agad nila naaksyonan. Nung kumustahin namin ay nakauwi na si Elang pero nagbayad siya sa kanyang local agency ng 100,000 pesos at pinapirma siya nang wala siyang reklamo at hindi siya magsasampa ng anumang kaso laban sa ahensya at kinumpiska pa ang kanyang pasaporte. Sa Jakarta Agency naman ay pinapirma siya na siya ang nagbayad ng ticket at wala siyang binabayaran sa kanila. Binatukan pa raw siya at doon ay sinabi na hindi na siya pwedeng lumipat ng ibang employer. Hindi siya binigyan ng resibo pero ang maganda nito ay nai-record po niya ang kanilang pag-uusap. Attorney G, parang sobra naman yata ang pang-aabuso ang ginawa sa ating kapatid na OFW na si Elang. Ang masakit pa, pati ang kapwa niya Pilipino na taga-ahensya dito sa atin ay sinamantala rin siya. Attorney G, sana ay mabawi natin ang pasaporte ng ating kapatid na si Elang at maireklamo sa POEA ang agency na ito. Anong masasabi mo, kapatid, Attorney G?
napaka-interesting na kaso. Parang pinagsama-sama na lahat. May labor case, may administrative case sa POEA, may nakikita ko parang may illegal recruitment at nakakatiyak tayo na merong 9208 or anti-trafficking. So, Elang, kung nakikinig ka. Oo, nag-online streaming si Elang. So, Elang, sana magpunta ka sa tanggapan namin nang magtulungan ka namin gumawa ng kaukulang reklamo. Marami akong nakikitang violation, marami akong nakikitang abuso na nangyari sa iyo at nandito ang IBP para tulungan kang gumawa ng kaukulang reklamo para sa money claims mo. 100,000 is 100,000. Napakalaki. Yes, and ang normal na ginagawa dito, sinasagot ito ng employer pero hindi sinagot. Nakakatuwa, kinuha pa ang pasaporte, anin naman nila yon. Ito ay isa sa mga tinatawag nating mga acts ng trafficking, di ba? Kinuha ang pasaporte upang hindi magreklamo para matakot, para makontrol ang taong ito. Opo. Pinapirma sila ng waiver na wala silang hinahabol na kahit anuman mula dun sa kumpanya. Ito ay gawain po ng mga employer para mapagtakpan ang kanilang pagkakamali. Para ito ang ibubulaga, pero alam naman natin, maraming jurisprudence, batas na sinasabi na ang pagpirma ng isang waiver ay hindi nangangahulugan na talagang wala ka ng karapatan na habulin pa. Lalo pa at ang pagpirma sa waiver ay walang voluntariness, di ba? Kumbaga parang sapilitan, Yes, gunshot. force to the wall, di ba? Wala kang magagawa kasi gusto mong makauwi, gusto mong maalisan na ng lahat ng problema. Ang mahalaga lang sa'yo nun is kumita ng konting pera, maibigay sa yung konting pera, or maalis ka sa impyernong kinasasadlakan mo. So lahat gagawin mo, force to the wall. So ang alam natin na ang mga waiver hindi ganoon talagang binibigyan ng sobrang importansya. Ayun, so ang marami ganda. siyang magagawa doon sa kaso niya. Ngayon, tinatanggap natin na ang kaso niya is ganito. Kung totoo lahat ang sinasabi niya, then masasabi natin Malakas ang kaso. Yes, ang IBP ay nandito sa iyo. Hindi lang ako, kundi yung mga kapwa natin, mga deputy directors. Gusto ko rin banggitin, 3 kaming senior deputy dito. Sino-sino po ang mga kasama nating deputy directors? Well, si Attorney June Ambrosio, ang in charge ng Legal Assistance Unit ng OFW. Ako bilang in charge ng ATIPAT. At of course, yung ating isa pang magaling na abogado, si Attorney Dante Mercado. Dante Mercado. Yes, siya ay opo. Senior Deputy Director at siya ang in charge ng Traditional Legal Aid. Traditional So, Legal Aid. Yes, Okay. siya po ang head ng mga nag-handle ng actual na kaso. Ayun, napakaganda. Nako, sa susunod, attorney, kayo naman po ay i-interviewin din namin. So, Attorney Gigi, ito ngayon sinasabi natin, ang magaling lang dito sa ating kapatid ay may utak din siya. Yes, Smart, biro mo. ni-record Na-record ang kanilang niya, mga diba? pag-uusap. Pero I don't know, ito pa po ba, will it stand in court? Yung mga Okay. ganong mga recording? Kasi parang narinig ko, hindi daw po yata. Kasi po ganito, ang sinasabi nila is violative daw to na anti-wire tapping. Actually, hindi. Sa 9208 po, walang ganon. Ang sinasabi po sa anti-wire tapping ay yung pong telepono na tinatap na lingid sa kaalaman upang Okay. makakuha ka ng impormasyon. Ito po, mahusay ito, na-record niya. Ang kailangan lang po ay mag-testify siya sa korte, sabihin niya paano niya na-record. Yung chain of custody ang importante dito. Na-record niya, sinong kumuha ng record, at magte-testify ang taong nag-record na yon. Kailangan nandun sa record na yon yung pangyayari na narinig na malinaw, na hinihingan siya ng 100,000, kinukuha ang kanyang passport. Bahala na po ang abogado doon. Hindi po Ayun. siya violative na anti-wire. Ayun, naku, huwag kang mag-alala kapatid. At naku, napakagaling ng mga abogado natin dito sa IBP Law. At syempre, dahil ito po ay kaso na pong hinahawakan ng ating si Attorney Gigi, ay umasa ho kayo na bibilisan natin to. Kaya lang sana'y maibigay natin mga proper documents para naman may pag-umpisahan, di ba ho, Attorney G? At saka willing sana talaga. Willing, Ano, wag naman yung sana na Oo. kalimutan na lang natin. Paano naman yung mga kapatid pa nating OFW na bibigtamahin Yes. pa? At saka, kapatid na Marisa, gusto lang namin sabihin, di ba, sa mga kaso kasi ng trafficking, it's important kasi na makuha namin kagad ang statement nila. Kasi alam natin na dumarating ang pagkakataon na parang napapagod sila. Parang hindi mo na makuha yung willingness nila. Pero kung mape-perpetuate na natin ang kanilang testimonya, maaga pa lang, okay na yun eh. Yeah, parang gusto na nila, ay naku, ayoko na ng problema, Yes, tapos kasi na, saka utang na loob, nakakalimutan saka na na nila. lang. Pero sa susunod, pag Yes. naulit, another problem, dadamay Yes, pa hindi yun na eh. napakarami. Pag hindi mo pa nakuha ang statement nito, nagkakaroon ng pangyayari na natatakot sila kasi tinatakot, ginagawan sila ng paraan para tumigil sila sa pagsasalita. So habang maaga, mas masasabi namin kung makukuha namin ang statement nila, then mas magiging Mas makakabuti. makakacheck tayo na
makakakuha tayo ng isang solid na kaso. Ayan, nako, ayan, kapatid, ha, tandaan mo, pumunta ka o dalhin mo lahat ang mga dokumento mo dito sa IBP Law. Siyempre, mag-a-assist ang Buhay OFW at sa tulong ng ating IBP Law, siguradong maiaayos natin ang mga problemang ganito para wala nang mabiktima pa. Yan. Nako, kapatid, Attorney Gigi, maraming salamat. Alam namin na napaka-busy po ninyo dito sa IBP Law, pero handa kayong tumulong sa ating mga kaso sa Buhay OFW. Okay. Isang karangalan at sa in behalf of our boss, siyempre ang presidente ng IBP, walang iba kundi si President Ron Clibarios at ang aming Executive Director, National Center for Legal Aid, si Ma'am Rose, Attorney Rosario T. Sechas Reyes. Isang karangalan ang maging guest nyo dito. Yes, syempre kay President Libarios at sa ating kapatid, ang ating si Attorney Reyes. Sa susunod, magkikita-kita tayong muli, hindi kayo makakalusot. Magbabalik po ang Buhay OFW. Sports is important in the building of a character of a person. An athlete who is involved in sports will make a good citizen and a good leader. Ito po ang tinura ng ating kapatid na si Mr. Victor Africa, ang presidente ng Philippine Fencing, sa ginanap na reception in honor of the delegates from the Saudi Arabian Fencing Federation. Narito po sa ating bansa ang kupunan ng mga manlalaro ng fencing ng bansang Saudi Arabia para sa kauna-unahang Asian Youth Fencing Championship. Sa paglahok ng Saudi Arabia Fencing Federation ay patunay na magandang samahan sa pagitan ng Pilipinas at Saudi Arabia. I-remit, may ngiti sa bawat padala. I-remit, mag-I-remit. Lagi kong binibigyan talaga ng emphasis yung communication. So, sinasabi ko sa kanila na communication is the lifeblood of any relationship. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Poisson Global Corporation. Kadalasan na dahilan ng ating pag-alis para magtrabaho sa ibang bansa ay para sa kapakanan ng ating pamilya.
pero sa di inaasahang pangyayari. Minsan, ang ating pag-alis ang dahilan kung bakit nasisira ang ating pamilya. Hindi lamang familiarization sa kultura at lengguwahe ang matututunan natin sa PIDOS. Kasama na rin ang stress management and coping with the separation from your loved ones sa mga itinuturo nila. Tinatanong namin sila, particularly now that you are preparing for your departure, paalis ka na, ano-ano yung mga worries mo? Una, sa pamilya, no? In particular, yung sa anak. Ano yung worries mo sa anak mo? So, kalimitan, ang worries nila sa anak nila is, Ma'am, natatakot po ako, baka pagbalik ko hindi na ako kilala, daw hindi makatapos ng pag-aaral. Baka hindi mahaalagaan ng mabuti, lalo tigit kapag may sakit. Tapos sa asawa, iisa ang kanilang laging sagot. Baka mang lalaki, kasi mas majority ng estudyante namin dito ay mga babae. Sa mga lalaki, yun din ang worries. May temptation kasi, no? May temptation. Sa PIDOS, marami tayong matututunan na paraan para maging maganda pa rin ang ating relasyon sa ating mahal sa buhay. Lagi kong binibigyan talaga ng emphasis yung communication. So, sinasabi ko sa kanila na communication is the lifeblood of any relationship. Kaya no matter how far they are, no matter how busy they are, kailangan talaga bibigyan nila ng time yung communication. Kung gusto natin maging masaya, we must live a simple life. At ang simpleng buhay, mayroong isang pamilya. Be expressive. No, kasi alam mo, mga Pilipino, hindi tayo ganun ka-expressive. Kaya binibigyan ko sila ng tip na you have to be expressive kasi yung asawa mo, kung mas malamig ka pa sa refrigerator, baka isang kalabit ng sexy, sasama na. Pero kung ikaw ay expressive, talaga na-express mo yung pag-ibig mo sa kanya in words and in actions, pag kinalabit ng sexy, kahit pa paano magdadalawang isip. Sandali, may nag-I love you pa sa akin. Assurance and trust na no matter what happens, babalikan mo siya. Kasi alam mo iba, may mga tao kasi nagiging silosa, kasi insecure. Kailangan bigyan mo siya ng assurance. No? Para mapanatag din ang puso mo, panatag din ang puso niya kahit magkalayo kayo. Importante na alam natin kung paano mapapanatili ang magandang relasyon natin sa ating mahal sa buhay na maiiwan natin dito sa ating pag-alis. Meron silang assignment. So, ano yung assignment nila? So, yung kamay niya at kamay ng asawa niya, pagtatagupin nila. Tapos, itatago yung gitna. Tapos, ini-explain ko, when you open your thumb, etong thumb, ito yung magulang natin, humiwalay nagbuo ng pamilya. Ito naman yung ating kapatid, humiwalay nagbuo ng pamilya. Ito yung mga anak nyo, magbibinata, magdadalaga, hiwalay magbubuo ng pamilya. Tapos, hindi mo open yung ring finger pag in-open. Kahit anong pilit mo, hindi siya ma-open. So, doon ko sinasabi na itong ring finger, this is how God created our fingers. Na kung sino yung pinakasaremo na sa buhay mo, ang pinagsama ng Diyos, hindi na dapat naghihiwalay pa. So, let us try our best, no? Na ma-preserve yung relationship. Susunod sa Buhay OFW, alamin natin ang mga serbisyong hatid ng Veterans Bank para sa ating mga OFWs. Ang kinikitang interes nito, kumikita din ng interes. Kaya pagkatapos ng 5 taon, ang kinita ng 1 million ninyo ay 350,000 pesos. Pakinggan natin na naging karanasan ng isang Pinay na iligal na nagtungo sa Syria at sa kasamaang palad ay dinatnan ng gyera. May mga bigla na lang naguguhong salamin ng mga dingding. Tapos dumadaan po yung mga tangke, yung mga armor car. Nagpapaputok po sa kalsada. Sa trabaho abroad, pag-aralan natin ang bansang Saudi Arabia, ang lugar kung saan matatagpuan ang milyong-milyong overseas Filipino workers. Ang lahat ng yan sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay patuloy na maghahatid sa inyo ng mga kwento at impormasyon patungkol sa ating mga modern day heroes. Kung kayo po ay may nais ibahagi sa ating mga kababayan o may nais hingi ng tulong, huwag po mag-atubiling sumulat o tumawag sa aming tanggapan. Ako po inyong kapatid na handang maglingkod, Ate Marisa Dalmar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW.
Chika